Salamat sa inyong pagbisita sa Kwento sa Dilim. Isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, hiwaga at misteryo. Halina at samahan kami patungo sa mundong nakatago sa dilim. Magandang gabi. Handa na ba kayong muli para sa isang nakakakilabot na kwento? Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isa sa mga pinakakilalang urban legend dito sa Pilipinas. Isang kwento na matagal nang bumabalot sa mga pasilyo ng isa sa pinakamatandang universidad sa bansa. Ito ang kwento ng paring pugot ng UST. Ang simula ng alamat, ang University of Santo Tomas o UST ay itinatag noong panahon pa ng Kastila. Isa ito sa pinakamatandang universidad sa buong Asya. At dahil sa tagal ng kasaysayan nito, hindi nakapagtataka na marami itong mga kwento ng kababalaghan. Isa sa mga pinakakilala at pinakanakakatakot na kwento ay ang tungkol sa isang paring walang ulo. Sinasabing ang multong ito ay gumagala sa mga pasilyo ng main building, sa chapel, at minsan ay sa library kung saan madalas nag-aaral ang mga estudyante ng gabi. Pero paano nga ba nagsimula ang alamat na ito? Ang sumpa ng panahon ng Kastila. May isang bersyon ng kwento na nagsasabing nagmula raw ang multo ng paring pugot noong panahon ng Kastila. Noong mga panahong iyon, maraming pari ang naninirahan at naglilingkod sa loob ng UST. Isang pari raw ang naging biktima ng karahasan ng lusubin ng mga sundalo ang Maynila. Sa gitna ng gulo at dugo, nahuli ang pari at pinugutan ng ulo. Ang kanyang katawan ay naiwan sa loob ng paaralan at mula noon ay sinasabing hindi siya matahimik. Dahil hindi siya nailibing ng maayos, patuloy raw siyang gumagala. Hinahanap ang kanyang nawawalang ulo, ang paring nagkasala. May isa pang bersyon ng alamat. Sa bersyong ito, ang paring pugot ay hindi biktima ng giyera, kundi isang pari na nagkasala. Sinasabing siya raw ay lumabag sa kanyang panata at dahil dito, hindi siya binigyan ng kapatawaran. Ang pagkawala ng kanyang ulo ay simbolo raw ng kanyang kahihiyan at parusa. Kaya hanggang ngayon, nagpapakita siya sa mga estudyante at guro. Tila ba nagpapaalala na ang kasalanan ay may kapalit. Mga nakakita, maraming kwento ng estudyante at si staff ng UST ang nagsasabing nakakita na sila ng kakaibang nilalang sa loob ng universidad. May mga nagsabi na nakasalubong nila ang isang lalaking nakasuot ng sutana o yung itim na kasuotan ng pare. Sa una, normal lang itong tao. Pero kapag tiningnan daw ang mukha, wala itong ulo. Minsan makikita raw itong naglalakad sa hallway ng main building, nakayuko, na parang may hinahanap. May ilan namang nagsabi na nakita nila itong nakaupo sa isang pew ng chapel, parang nagdarasal, pero wala itong ulo. At meron ding nagsasabing kapag gabi na,
at mag-isa kang maglalakad sa campus, may maririnig kang yapak sa likod mo. Kapag lumingon ka, makikita mong may paring sumusunod. Pero pagtingin mo sa itaas na bahagi ng kanyang katawan, wala itong ulo. Ang kwento ng isang estudyante. May isang kwento mula sa isang estudyanteng babae. Gabi na raw at nasa library pa siya kasi may tinatapos na report. Tahimik na tahimik ang paligid at iilan na lang ang tao roon. Habang nagbabasa siya, bigla raw siyang nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng lumang damit ng pari. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa isang sulok ng library. Nagtaka siya dahil hindi niya makita ang mukha ng lalaki. Tumayo siya at sinundan ito, pero nang mapansin niyang wala itong ulo, halos himatayin siya sa takot. Mabilis siyang tumakbo palabas ng library at mula noon, hindi na raw siya muling pumunta roon ng mag-isa kapag gabi. Ang chapel at ang paring pugot. Isa pang lugar kung saan madalas raw nakikita ang paring pugot ay sa chapel ng UST's. Isang janitor ang nagkwento na minsan habang naglilinis siya ng chapel, may narinig siyang nagdarasal. Mababa at malumanay ang boses, parang pari na nagro-rosaryo. Nang lumapit siya sa harap para tingnan kung sino ang tao, nanindig ang balahibo niya. Nakaluhod ang isang lalaking nakasuot ng sutana, pero wala itong ulo. Dahan-dahan itong tumayo at naglakad papalayo. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o magsisigaw, pero nanigas siya sa takot. Hanggang ngayon, hindi na raw siya naglilinis mag-isa sa chapel kapag gabi. Ang tanong ng mga estudyante. Sa dami ng bersyon ng kwento, maraming nagtatanong, totoo ba ang paring pugot? Isa lang itong katang-isip na pinalaganap ng mga estudyante para takutin ang isa't isa. Hindi man malinaw ang kasagutan, ang katotohanan ay may mga tao talagang naniniwala at may ilan din na personal na nakaranas ng mga kababalaghan sa loob ng UST. Sabi nga ng ilan, sa isang lugar na may mahabang kasaysayan, hindi malayo, na may mga kaluluwang naiwan at hindi pa rin matahimik ang kasaysayan ng UST. Upang mas maintindihan natin, balikan natin ang kasaysayan ng UST. Itinatag ito noong 1611 at mula noon, dumaan ito sa iba't ibang panahon, Kastila, Amerikano at Hapon. Sa bawat panahon may mga pangyayaring madugo at puno ng trahedya. Sa panahon ng digmaan, ginawang evacuation area ang UST. Maraming tao ang namatay sa loob ng campus. Kaya naman sinasabi ng ilan na hindi nakapagtataka kung may mga multong nagpapakita dito. At sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw ang alamat ng paring pugot na marahil ay simbolo ng lahat ng kasaysayan, kasalanan at trahedya na bumalot sa lugar.
Ang huling mensahe, ang kwento ng paring pugot ng UST ay hindi lamang isang urban legend. Isa rin itong paalala na ang kasaysayan ay laging may bakas at ang mga bakas na iyon ay minsan hindi natin nakikita kundi nararamdaman. Kaya kung sakaling mapadpad kayo sa loob ng UST sa gabi, mag-ingat kayo. Baka sa isang sulok ng pasilyo may makita kayong lalaking nakasuot ng sutana, nakaluhod at nagdarasal. At kapag tiningnan niyo ang kanyang mukha, wala pala itong ulo. Pagtatapos, ito ang kwento ng paring pugot ng UST, isang alamat na hanggang ngayon ay kinatatakutan ng maraming estudyante at guro. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim. I-like ang video na ito, i-ring ang notification bell at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Tandaan, sa bawat sulok ng dilim may kwentong naghihintay. Hanggang sa muli nating pagkikita.